Ibinenta. Iyan ang ginawa sa akin ng lalaking minahal ko at ng buong pamilya niya. Tinapon na parang basura, kinulong sa dilim, para lang pagtakpan ng isang kasalanang mas matagal pa sa 6 na taong pagtatago nila sa mga anak ko. Akala nila, sa pagyurak nila sa pagkatao ko, mananalo sila. Pero sa bawat luhang pumatak, isang brilyante ang isinilang. At sa pagbabalik ko, sino ngayon ang tunay na reyna ng imperyong ninakaw ninyo? Ako si Tala. At sa loob ng 6 na taon, ang mundo ko ay umikot lamang sa 2 bituin. Ang kambal kong sinalito at Lita. Ang amoy ng sinangag at tuyo, ang laging gumigising sa munti naming paraiso sa loob ng isang barong-barong sa gilid ng Maynila. Ang paraisong ito ay may bubong na yero na tumutunog sa bawat patak ng ulan at mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy na saksi sa lahat ng aming mga tawa at panalangin. Dito, ang yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa higpit ng yakap at tamis ng halik. Kaninang umaga, habang hinahawi ng araw ang dilim, sinisipiliyuhan ko ang buhok ni Lita. Tinuturuan siyang itirintas ito tulad ng sa akin. Ang kanyang halakhak ay musika sa aking pandinig, kasabay ng tunog ng krayola ni Lito na abala sa pagguhit sa isang pilas ng papel. Gumuguhit siya ng 3 tao, magkakahawak kamay, sa ilalim ng isang malaking araw. "Tayo yan, Mama," sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang obra. Sa simpleng sandaling iyon, buo ang mundo ko. Ang bawat pagod sa paglalabada sa gabi, ang bawat kalyo sa aking palad, ang bawat pagkain na tiniis kong hindi kainin para lamang may mailaman sa kanilang tiyan. Lahat ay may katuturan. Hanggang sa isang iglap, ang musika ay naging katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Nabitawan ni Lito ang kanyang krayola. Ang pagguhit ng araw ay naputol. Sumunod ang isang mahinang tunog, ang tunog ng isang munting katawan na bumagsak sa sahig na semento. "Lito." Ang sigaw ko ay tila walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Binitawan ko ang suklay at dumaluhong sa aking anak. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nangingitim. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng takot at pagkalito. Humihingi ng tulong na hindi ko alam kung paano ibibigay. Ang mundo ko ay huminto sa pag-ikot. Ang amoy ng sinaing ay napalitan ng amoy ng takot. Ang init ng umaga ay naging lamig na bumabalot sa aking kaluluwa. Sa pampublikong ospital, ang bawat segundo ay parang isang kanyon na sumasabog sa aking dibdib. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng gamot at desperasyon. Nakaupo ako sa isang upuang plastik, yakap-yakap si Lita na umiiyak sa aking kandungan, habang ang mga doktor ay inaasikaso si Lito sa loob ng emergency room. Lumabas ang isang doktor, ang kanyang mukha ay pagod at walang emosyon. Ang mga salita niya ay tila mga punyal na isinaksak sa aking puso, isa-isa. "Congenital heart defect. Malubuha? Kailangan ng agarang operasyon." At pagkatapos, ang huling salita. Ang salitang pumatay sa lahat ng natitira kong pag-asa. Ang halaga ng operasyon. Isang halaga na kahit pagsama-samahin ko pa ang lahat ng kinita ko sa buong buhay ko, kahit ibenta ko pa ang aking kaluluwa, ay hindi ko kayang bayaran. Gumuho ang aking mundo. Napaupo ako sa sahig ng maruming pasilyo, hawak ang piraso ng papel kung saan nakasulat ang hatol sa buhay ng aking anak. Ang mga numero ay sumasayaw sa aking paningin. Bawat isa ay isang multo na tumatawa sa aking kahirapan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Magagaspang, may kalyo, may mga sugat mula sa sabon at paglalabada. Ang mga kamay na ito ang bumuhay sa aking mga anak. Pero ngayon, wala silang silbi. Wala silang kapangyarihan para iligtas ang isa sa kanila. Tala,
may alam ako. Isang kaibigan mula sa labahan ang lumapit sa akin. Iniabutan ako ng isang basong tubig at isang lukot na pahayagan. Naghahanap sila ng personal secretary sa Del Tiero Corporation. Executive level. Sobrang laki raw ng sahod. Baka ito na ang sagot. Sa gitna ng kadiliman, isang sinag ng liwanag. Isang pag-asa. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha ang pahayagan. Binasa ko ang anunsyo, ang mga mata ko ay desperadong kumakapit sa bawat salita. High compensation package. Urgent hiring. Ito na nga. Ito na ang himala. At pagkatapos, nabasa ko ang pangalan. Ang pangalan ng taong dapat kong pagsilbihan. Ang pangalan ng CEO. Rafael Del Tiero. Ang pangalawang sampal. Mas malakas. Mas masakit. Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Ang piraso ng papel ay tila bumigat ng 1,000 beses. Ang pangalang iyon, ang multo ng Cebu, ang pinagmulan ng lahat, ang lalaking nag-iwan sa akin ng 2 bituin at isang pusong wasak. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Ang tanging daan para iligtas ang buhay ng aking anak ay ang bumalik sa taong sumira ng buhay ko. Nakatayo ako roon. Sa gitna ng pasilyo ng kawalan ng pag-asa, hawak ang 2 piraso ng papel. Ang isa ay ang hatol ng kamatayan para sa aking anak, at ang isa ay isang paanyaya pabalik sa aking personal na impyerno. Para sa anak ko, kakayanin ko ba? Ang gusali ng Del Tiero Corporation ay isang halimaw na gawa sa salamin at bakal na tila nilalamon ang sinag ng araw. Sa paanan nito, pakiramdam ko ay mas maliit pa ako sa isang langgam. Bawat hakbang papasok sa naglalakihang pinto ay isang pakikipaglaban sa sarili kong mga paa na nagnanais tumakbo pabalik. Sa loob, ang hangin ay may artipisyal na lamig na dumadampi sa aking balat. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin ko ang sarili kong anyo. Isang babaeng may suot na pinaglumaang bestida, may bitbit na mumurahing bag, at may bakas ng takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Ang tanging maririnig ay ang bawat tapak ng aking luma, ngunit malinis na sapatos sa makintab na sahig. Isang tunog na tila sumisigaw ng aking kahirapan sa gitna ng karangyaan. Dinala ako ng isang babae sa pinakatuktok na palapag. Isang mahinang tunog ang hudyat na bumukas ang pinto ng elevator at bumungad sa akin ang isang malawak na opisina na may tanawin ng buong syudad. At doon, sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa madilim na kahoy, nakaupo ang multo ng aking nakaraan, si Rafael Del Tiero. Mas matanda siya ngayon. Ang mga ngiti na minsan kong nakita sa Cebu ay napalitan ng isang malamig na linya sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kalungkutan, ngayon ay blanko at walang anumang emosyon, para siyang ibang tao, isang estranghero. "You are Miss Tala Reyes?" Tanong niya. Ang boses niya ay formal at walang bahid ng pagkakakilala. Parang may karayom na tumusok sa puso ko. Tala. Ganoon na lamang yon. Isang pangalan sa isang resume. Ang Tala na nakilala niya sa Cebu. Ang Tala na pinagsaluhan niya ng mga lihim sa isang gabing maulan ay matagal nang namatay sa kanyang alaala. Tumango ako, pinipigilan ang panginginig ng aking boses. "Yes, sir." Ang interview ay mabilis at profesional. Tinanong niya ako tungkol sa aking mga kakayahan, sa aking karanasan. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Tila isa lamang akong dokumento na kailangan niyang basahin at suriin. Ngunit sa isang saglit, nang bahagya akong yumuko para ayusin ang mga papel sa aking folder, nakita ko siyang bahagyang kumunot ang noo. Tila may naamoy siyang pamilyar. Marahil ang mumurahing aceite de manzanilla na ipinapahid ko sa aking sentido para sa sakit ng ulo. Isang amoy na hindi nababagay sa kanyang malapalasyong opisina. Ngunit ganoon din kabilis, iwinaksin niya ang isiping iyon at bumalik sa kanyang malamig na postura.
You can start tomorrow, sabi niya sa huli. Tinatapos ang aming pag-uusap. Hindi pa ako nakakahinga nang maluwag nang bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Isang babae ang pumasok. May tindig ng isang reyna at may mga matang tila kayang pagyamanin o wasakin ang isang tao sa isang tingin lamang. Suot niya ang isang eleganteng damit at mga alahas na kumikinang sa bawat galaw niya. Siya si Corazon del Tierro. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa akin. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa at sa tingin niyang iyon, naramdaman ko ang lahat ng aking kakulangan. Naramdaman ko ang pagiging gusgusin ng aking damit, ang pagiging luma ng aking sapatos, ang pagiging hamak ng aking pagkatao. Isang tingin na puno ng paghamak. "And who is this?" Tanong niya. Ang boses niya ay matamis, ngunit may talim. Hindi niya ako tiningnan, kundi si Rafael. "Our new executive secretary, Mama, Miss Tala Reyes," sagot ni Rafael. Lumingon sa akin si Ginang Corazon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Tala," ulit niya sa pangalan ko na tila nilalasahan ang isang pagkaing hindi niya gusto. "Well, Tala, welcome to Del Tierro. I hope you are competent enough." Bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. "As your first task, I want you to reorganize all the archived files from the last decade. They are in the storage room. I want them sorted alphabetically, chronologically, and by project code. Before you go home today." Ang utos ay isang sampal, imposible. Isang dekadang mga dokumento sa loob ng ilang oras? Ito ay hindi isang gawain. Ito ay isang pagsubok, isang paraan para ipamukha sa akin na hindi ako nababagay dito. Bago pa ako makasagot, tumalikod na siya at naglakad palabas. Nang makalabas na ako ng opisina, nanginginig at gulong-gulo, isang matandang babae na nakauniforme ng kasambahay ang lumapit sa akin. Sa kanyang palad ay isang baso ng maligamgam na tubig. "Hija, mukhang kailangan mo nito," mahinang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Siya si Ate Lorna. "Huwag mong masyadong dibdibin ang lahat dito, lalo na ang reyna." Ang maliit na kabutihang iyon ay tila isang kandila sa gitna ng madilim na gabi. Ngunit hindi pa man natatapos ang araw, habang dumadaan ako pabalik sa opisina ni Rafael para kunin ang susi ng storage room, narinig ko ang boses ni Ginang Corazon mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang mga salita ay malinaw, malamig at walang awa. "I don't like her, Rafael. Fire her." Nakatayo ako sa labas ng pinto. Ang puso ko ay dumadagundong sa bawat salita. Inaasahan kong sasabihin ni Rafael na, "Yes, Mama," at doon na magtatapos ang lahat. Doon na mamamatay ang pag-asa para sa operasyon ni Lito. Ngunit ang narinig ko ay isang bagay na hindi ko inaasahan. "She's qualified, Mama, and I need a competent secretary. Let's give her a chance." Sagot ni Rafael, ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin. Isang sandali ng katahimikan. Isang katahimikang mas nakakakilabot kaysa sa sigaw. Pagkatapos ay ang marahang boses ni Ginang Corazon, malamig na tila yelo. "As you wish, Hijo. It's your company after all." At narinig ko ang marahan, ngunit may diin na paghakbang niya palayo. Ang maliit na tagumpay na yon ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng mas matinding kaba. Dahil sa pagsuway na yon ni Rafael, alam kong hindi na lang trabaho ang labanang ito. Naging personal na ito para kay Ginang Corazon. At ang digmaan ay nagsimula na. Ang bawat araw sa opisina ay isang pagtapak sa isang larangan na puno ng patibong. Mga importanteng dokumento na biglang nawawala sa aking lamesa para lamang lumitaw sa ibang departamento. Mga pulong na biglang nagbabago ng oras nang hindi ako nasasabihan. Mga utos na imposibleng matapos sa takdang oras. Alam kong lahat ng ito ay gawa niya. Mga maliliit na karayom na unti-unti niyang ibinabaon sa aking pasensya. Hinihintay akong sumuko. Ngunit ang tunay na lason
ay hindi niya ipinainom sa loob ng palasyo. Ipinadala niya ito sa aking munting paraiso. Isang hapon, pag-uwi ko, may bago sa aming eskinita. Si Aling Marites, isang malayong kamag-anak ng may-ari ng paupahan na kilala sa pagkakaroon ng dila na mas matalas pa sa labaha, ay nakatambay sa harap ng aming pinto. "Uy Tala, bongga ka na raw friend." Bati niya, ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Saan ka ba nagwo-work?" Ang chika, sa isang malaking building daw sa Makati. "Nako, baka naman maambunan mo kami ng balato diyan." Ang kanyang mga tanong ay tila mga galamay na kumakapas sa aking buhay. Sinusubukang buksan ang mga sikretong pilit kong itinatago. Ngumiti lang ako ng pilit at pumasok sa loob. Ngunit simula ng araw na yon, ang kanyang mga mata ay palaging nakasunod sa bawat kilos ko. Hindi nagtagal. Naramdaman ko ang pagbabago. Ang alis sa tindahan na dati palangiti sa akin ay halos hindi na ako tinitingnan sa mata. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa akin tuwing umaga ay nagbubulungan na lang kapag ako'y dumaraan. Ang bawat bulong ay tila maliliit na bubog na tumutusok sa aking likuran. Isang gabi, habang bumibili ako ng gamot para sa lagnat ni Lita, narinig ko ang usapan nila mula sa likod ng estante. "Grabe ano? Kaya pala nakakaraos kahit mag-isa lang," sabi ng isa. "Sugar mommy daw ng isang mayaman na boss," sagot ni Aling Marites. Ang boses niya ay puno ng pagkamuhi at inggit. Kawawa yung mga anak, kung ano-anong masamang impluwensya ang nakikita. Ang mga salitang yon ay isang suntok sa aking sikmura. Ang lahat ng aking pagsasakripisyo, ang pagtitipid sa pagkain, ang pagtanggap ng doble-dobleng labada, ang pagtitiis sa pang-aapi sa opisina. Lahat ay binaboy at ginawang isang maruming kwento. Nang gabing iyon, matapos kong patulugin ang aking mga anghel, umupo ako sa isang sulok ng aming munting kwarto. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya, hinayaan kong tumulo ang mga luhang buong araw kong pinigilan. Hindi ako umiiyak dahil sa pagod. Umiiyak ako dahil sa sakit ng paninirang puri. Umiiyak ako para sa aking mga anak na balang araw ay maaring marinig ang mga kasinungalingang ito. Sa gitna ng aking pagluha, binuksan ko ang isang lumang baul. Kinuha ko mula roon ang isang folder na naglalaman ng mga guhit. Mga disenyo ng alahas na ginuhit ko maraming taon na ang nakalipas. Mga disenyong minana ko pa sa aking mga magulang. Hinaplos ko ang isang partikular na guhit, ang kwintas ng Isla de Amor. Ang pagguhit na lang ang tanging paraan para maramdaman kong kasama ko pa rin sila. Para maalala kung sino talaga ako bago ako naging isang ina na puro pasakit ang dinaranas. Biglang may gumalaw sa aking tabi. Nagising si Lito. Hindi siya nagsalita. Inilahad niya lang ang kanyang munting kamay at pinunasan ng mga luha sa aking pisngi. "Don't cry, Mama," bulong niya. Ang boses niya ay inaantok pa. "I love you." Ang mga salitang yon ang nagbigay sa akin ng lakas. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tama na. Hindi ako susuko. Para sa kanila, lalaban ako. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, sa dilim, si Marites ay may ibang ginagawa. Nakatago siya sa isang sulok, hawak ang kanyang cellphone, kinukuhanan niya ako ng litrato kinabukasan habang kausap ko ang isang lalaking katrabaho na nag-abot lamang sa akin ng mga dokumentong naiwan ko. Mabilis niyang ipinadala ang litrato sa isang numero. Ang numero ni Ginang Corazon. Sa ilalim ng litrato, isang mensahe. May bago na siyang kliyente. Sa kanyang mansyon, tiningnan ni Ginang Corazon ang litrato sa kanyang telepono. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting malamig, mapanira, at puno ng tagumpay. Kinabukasan, ipinatawag ako ni Ginang Corazon sa kanyang opisina. Ngunit bago pa ako makarating doon, hinarang na ako ni Rafael sa pasilyo. May kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Isang pag-aalala.
Miss Reyes, simula niya. Ang boses niya ay mas mahina kaysa sa dati. My mother, she can be difficult. Just do your job well. That's all that matters. Tumangulang ako, naguguluhan sa biglaang pagbabagong yon. Hindi ko alam na bago pa man ako pumasok sa trabaho, ipinakita na ni Ginang Corazon kay Rafael ang litratong ipinadala ni Marites. Sa loob ng opisina ng CEO, ang litrato ay nakapatong sa mesa, isang ebidensya ng isang krimen na hindi ko ginawa. I told you, Rafael, I have a bad feeling about that girl, sabi ni Ginang Corazon. Ang boses niya ay puno ng pagkadismaya. Tingnan mo, nakikipaglandian sa kung sino-sinong lalaki sa oras ng trabaho. Is that your competent secretary? She's cheap. Tiningnan ni Rafael ang litrato. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Mama, that's Mr. Santos from accounting. They are probably talking about work. This is nothing. May iritasyon sa kanyang boses, isang pagtutol na ikinagulat maging ni Ginang Corazon. Ngunit kahit itinanggi niya ang akusasyon, isang anino ng pagdududa ang naitanim na. Hindi pagdududa sa akin, kundi sa kanyang ina. Bakit ganoon na lang ang galit nito sa isang simpleng sekretarya? Mula ng araw na yon, nagsimulang magbago ang paraan ng pagtingin sa akin ni Rafael. Hindi na ako isang anino lamang na nag-aabot ng kape o isang boses sa telepono. Nagsimula siyang magmasid. Napapansin niya ang halos hindi makitang mga kalyo sa aking mga daliri kapag inaabot ko sa kanya ang mga dokumento. Napapansin niya ang pagod sa ilalim ng aking mga mata, isang pagod na pilit kong tinatago sa likod ng isang profesional na ngiti. Napapansin niya kung paano ako bahagyang ngumingiti sa aking sarili kapag tinitingnan ko ang wallet-size na litrato ng aking mga anak na nakatago sa aking table organizer. Isang hapon, may isang importanteng kliyente mula abroad na biglang tumawag, galit na galit dahil sa isang pagkakamali sa shipment. Bago pa man makasigaw si Rafael sa telepono, mahinahon akong namagitan. Kinausap ko ang kliyente sa isang kalmado at magalang na paraan. Inaako ang responsibilidad kahit hindi ko kasalanan at nangangako ng isang solusyon. Sa loob ng 10 minuto, ang sigaw ay naging isang payapang usapan. Nang ibaba ko ang telepono, nakatingin sa akin si Rafael, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Nakita niya hindi ang isang cheap na babae, kundi isang babaeng may kakayahan at dignidad. Ang imaheng ipinipinta ng kanyang ina ay unti-unting nabubura, napapalitan ng isang taong hindi niya maintindihan, ngunit hindi niya maiwasang hangaan. Gabi na. Halos lahat ng empleyado ay umuwi na. Kailangan kong mag-overtime para matapos ang lahat ng trabahong sadyang pinatambak sa akin. Si Rafael ay nasa loob pa rin ng kanyang opisina. Abala rin. Naramdaman kong kailangan ko ng kape para manatiling gising, kaya tumayo ako saglit para pumunta sa pantry. Pagbalik ko, natigilan ako. Nakatayo si Rafael sa tabi ng aking lamesa. Hindi siya gumagalaw. Para siyang isang estatwang bato. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang bagay sa ibabaw ng aking desk. Ang aking notebook na naiwan kong bukas. Ang notebook kung saan, sa isang sandali ng pangungulila, ay muli kong iginuhit ang nag-iisang alaalang natitira sa aking mga magulang. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa notebook patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, ng pagtataka, ng isang emosyong tila matagal nang natutulog at ngayon ay biglang nagising. Saan mo nakita ang disenyong ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa pahina ng notebook, malinaw na nakaguhit ang larawan ng isang kwintas na may pendant na hugis perlas na papalibutan ng tila sinag ng araw. At sa gitna ng perlas, may isang maliit na marka. Isang gasgas na eksaktong hugis ng isang puso, ang kwintas ng Isla de Amor. Ang tanong niya ay isang susi na pilit binubuksan ang nakakandadong pinto ng aking nakaraan. Ang hangin sa pagitan namin ay biglang bumigat.
na puno ng mga salitang hindi masabi at mga alaalang pilit kong ibinabaon. Naramdaman kong namutla ang aking mukha. Ang dugo sa aking katawan ay tila nagyelo. Mabilis kong isinara ang notebook na tila sa paggawa niyon ay maitatago kong muli ang lahat. Wala po yun, sir. Sagot ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Isang disenyo lang po na nakita ko sa isang lumang magazine. Naisip ko lang pong i-drawing. Isang pagsisinungaling. Isang mahinang pagsisinungaling. At alam kong alam niya iyon. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata sa akin. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang pagiging CEO ay nawala. Napalitan ng isang lalaking may matinding pangangailangan na malaman ang isang bagay. Hindi, masyadong espesipiko ang disenyong yan. Ang gasgas. Ang maliit na markang hugis puso sa gitna. Imposible. Paano? Paano niya nalaman ang tungkol sa gasgas? Ang detalyeng iyon ay hindi makikita sa kahit anong magazine. Iyon ay isang lihim na tanging ako at ang taong huling humawak sa kwintas na iyon ang nakakaalam. Sir, kailangan ko na pong tapusin ang trabaho ko. Sabi ko, sinusubukang ibalik ang pader sa pagitan namin. Sinusubukang ipaalala sa kanya na siya ang boss at ako ang empleyado. Ngunit hindi na yun gumagana. Tala, binigkas niya ang pangalan ko. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong nagmamakaawa. Please, sabihin mo sa akin ang totoo. Bago pa ako makasagot, bago pa man gumuho ang lahat ng depensa ko, biglang tumunog ang telepono sa aking lamesa. Isang himala, isang pagtakas. Mabilis ko itong sinagot. Nagpapasalamat sa kung sino mang tumawag. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi himala, kundi isa pang bangungot, si Aling Marites. Hoy Tala, nasaan ka ba? Ang dalawang anak mo, nandito sa baba ng building ninyo. Nag-eskandalo, hinahanap ka. Abay kung wala kang planong kunin ang mga ito, baka ipabarangay ko na. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Ang mga anak ko. Dito. Paano? Bakit? Pipababa na po ako. Sabi ko, nanginginig. Ibinaba ko ang telepono nang walang paalam. Ang dalawang mundo ko, ang mundo ng isang kahig, isang tukang ina, at ang mundo ng isang profesional na sekretarya ay magbabanggaan. Sir, emergency po. Kailangan ko na pong umalis. Sabi ko kay Rafa, Pael, hindi na siya tinitingnan. Kinuha ko ang aking bag at halos tumakbo palabas ng opisina. Iniwan siyang nakatayo roon, puno ng mga tanong na walang sagot. Tinahak ko ang pasilyo at pinindot ang buto ng elevator na tila doon nakasalalay ang aking buhay. Ngunit alam kong huli na ang lahat. Pagbukas ng pinto ng elevator sa lobby, iyon ang tumambad sa akin. Ang malawak at malamig na lobby na sahig ay gawa sa marmol. Ang mga gwardyang nakauniporme, ang ilang empleyadong paalis na. At sa gitna ng lahat ng yon, ang aking dalawang munting bituin. Si Lita na umiiyak at si Lito na nakatayo sa tabi niya. Hawak ang laylayan ng damit ng kapatid. Ang mga mata ay takot na takot. Mukha silang dalawang nawawalang anghel sa isang mundong hindi para sa kanila. Mama! Sigaw ni Lita nang makita ako. Tumakbo siya at yumakap sa aking mga binti na para bang ako ang kanyang tanging kanlungan sa buong sansinukob. Yumuko ako at niyakap sila pareho. Pilit tinatago sa aking dibdib mula sa mapanuring mga mata ng mundo. Anong ginagawa ninyo dito mga anak? Paano kayo nakarating dito? Ngunit bago pa sila makasagot, isang anino ang tumabon sa amin. Dahan-dahan akong lumingon. Si Rafael, sinundan niya ako. Nakatayo siya roon at sa kanyang mukha, nakita ko ang pagkabigla. Nakita ko ang biglaang pagkakaintindi sa lahat ng bagay. Sa aking desperasyon para sa pera, sa pagod sa aking mga mata, sa mga sikretong pilit kong itinatago. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ng aking mga anak. Ang kanyang malamig na maskara
Bilang CEO, ay tuluyang nalaglag. Tiningnan niya si Lita, pagkatapos ay si Lito na nagtatago sa aking likuran. "Hi," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. "What's your name?" Tiningnan ni Lito si Rafael ng may pagtataka. Sa kanyang kaba, pinaglaruan niya ang butones ng kanyang damit pampasok. Isang pindot, dalawang pindot, hanggang sa natanggal ito at bumukas ang kwelyo ng kanyang damit. Natigilan si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatutok sa isang bagay sa dibdib ng aking anak. Doon, sa balat ni Lito, malinaw na nakamarka ang isang maliit na balat. Isang balat na minana niya mula sa akin. Isang balat na hindi ko kailanman pinansin. Ngunit para kay Rafael, hindi iyon isang ordinaryong balat. Iyon ay isang perpektong hugis puso. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot sa lobby ng Del Tiero. Ang lahat ng tunog, ang bulungan ng mga empleyado, ang ugong ng aircon, ang pagtibok ng sarili kong puso ay naglaho. Ang tanging nakikita ko ay ang mga mata ni Rafael, nakatitig sa balat sa dibdib ng aking anak, at ang pagkabigla na dahan-dahang nagiging isang tiyak na katotohanan. Ang marka, bulong niya, ang boses niya ay halos hindi marinig. Katulad na katulad. Hinila ko si Lito papalapit sa akin. Tinatakpan ng kanyang dibdib na para bang sa paggawa niyon ay maitatago ko ang katotohanang nakaukit doon. Ang takot ay isang malamig na kamay na humigpit sa aking lalamunan. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong ilayo ang aking mga anak sa kanya, sa lugar na ito. Bago pa man mahuli ang lahat, binuhat ko si Lita at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Lito. "Pasensya na po, sir. Kailangan na naming umalis na Libohe." Sabi ko, hindi na siya tinitingnan at nagmamadaling naglakad palabas, palayo sa kanyang mga matang puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa likod ko, naiwan si Rafael na hindi gumagalaw, isang estatwang bato sa gitna ng karangyaan, habang ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Hindi niya alam, sa itaas na palapag, sa loob ng kanyang security office, may isang pares ng mga matang nanonood sa lahat ng nangyari sa pamamagitan ng isang monitor. Si Ginang Corazon. Nakita niya ang lahat, ang pagdating ng mga bata, ang pagluhod ni Rafael, ang pagkabigla sa mukha ng kanyang anak nang makita nito ang marka sa dibdib ng batang lalaki. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Malapit na. Masyado nang malapit si Rafael sa katotohanan. Ang multo ng pamilyang matagal na niyang ibinaon sa limot ay nagbabantang bumangon. Hindi maari. Hindi niya hahayaang masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil sa isang hamak na babae at sa mga bunga ng pagkakamali nito. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, mabilis at walang awa. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang patayin ang apoy bago pa man ito maging isang malaking sunog. At sa isip niya, nabuo na ang isang perpektong bitag. Kinabukasan, ang hangin sa opisina ay mas mabigat kaysa dati. Si Rafael ay malayo ang tingin. Hindi nagsasalita. Tila may sariling digmaang nilalabanan sa kanyang isipan. Ako naman ay nagtatrabaho na parang isang robot. Bawat kilos ay may pag-iingat. Takot na baka anumang oras ay tawagin niya ako at tanungin tungkol sa gabing iyon sa Cebu. Pero hindi si Rafael ang kumilos, si Ginang Corazon. Pumasok siya sa opisina, ang mukha niya ay balot ng isang pekeng pag-aalala. "Rafael, a terrible thing has happened," sabi niya. Ang boses niya ay sadyang ginawang dramatiko. Ang mga blueprint para sa bagong perlas ng Silangan Collection, they're gone. Isang iglap, ang lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ang perlas ng Silangan ay ang pinakamalaki at pinakasikretong proyekto ng kumpanya. Ang pagkawala niyon ay isang malaking sakuna. "What do you mean gone?" tanong ni Rafael. Ang pagkalito ay napalitan ng alarma.
nawawala sa vault. At alam nating pareho kung sino lang ang may access sa opisina mo at sa mga dokumento sa lamesa mo buong araw kahapon, sabi ni Ginang Corazon, at ang kanyang mga mata, na tila mga mata ng isang ahas, ay dahan-dahang lumingon sa akin. Ang lahat ng dugo sa aking katawan ay tila umakyat sa aking ulo. Hindi po ako. Simula ko. Ngunit ang aking boses ay isang pabulong na hangin lamang. Security! Sigaw ni Ginang Corazon. I want this entire floor locked down. No one leaves. Search everything. Lalo na ang gamit ng babaeng yan. 2 gwardiya ang agad na lumapit sa aking pwesto. Ang mga katrabaho ko ay nakatingin. Ang iba ay may awa. Ang iba ay may halong paghusga. Ang aking mundo ay gumuho sa harap ng lahat. Wala po kayong makikita, sabi ko, nanginginig, habang ang isang gwardiya ay kinukuha ang aking bag at inilalabas ang lahat ng laman nito sa ibabaw ng aking lamesa. Ang aking lumang pitaka, ang litrato ng aking mga anak, isang supot ng gamot, at isang asul na folder. Isang folder na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Binuksan ito ng gwardiya. Sa loob, naroon ang mga papel na may selyo ng Del Tiero, mga detalyadong guhit ng mga alahas na perlas, ang mga nawawalang blueprint, isang katahimikan ang bumalot sa buong opisina, isang katahimikang mas maingay pa sa isang pagsabog. Tumingin ako kay Rafael. Ang aking mga mata ay nagmamakaawa, humihingi ng tulong, ng paniniwala. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mukha ay isang bagay na mas masakit pa sa pagkamuhi, pagkalito, at pagkadismaya. Ang taong kahapon lang ay tila nakahanap ng isang nawawalang piraso ng kanyang buhay, ay siya ring taong nakatingin ngayon sa akin na parang isang kriminal. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Ginang Corazon. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkalungkot. Ngunit ang kanyang mata ay nagdiriwang. Bago pa man ako makapagsalita, bago pa man ako makasigaw na isa itong bitag, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang 2 lalaking nakauniporme ng pulis. Lumapit sila sa akin. Isang mahinang tunog ng metal ang narinig ko. At pagkatapos ay naramdaman ko ang lamig nito sa aking mga pulsuhan. Ang lamig ng bakal na tila apoy na pumaso sa aking kaluluwa, sumisira sa lahat ng natitira kong dignidad. Dinala nila ako palabas, sa harap ng lahat ng mga matang mapanghusga. Ang huling nakita ko bago isara ang pinto ay ang mukha ni Rafael, nakatayo, walang magawa, habang ang babaeng susi sa kanyang nakaraan ay dinadala palayo, patungo sa isang madilim na hinaharap na maingat na inihanda para sa akin. Ang unang bumati sa akin sa loob ng selda ay ang amoy. Isang pinaghalong amoy ng amag, ng basang semento, at ng kalawang, ang amoy ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan akong umupo sa isang manipis na piraso ng karton sa sahig, ang tanging bagay na naghihiwalay sa akin at sa malamig na semento. Isang mahinang bumbilya sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag, sapat lang para makita ko ang mga sapot ng gagamba sa mga sulok at ang mga mantsa sa pader na tila mga multo ng mga naunang dumaan dito. Sa mga unang oras, wala akong maramdaman. Para akong isang manika na pinaglalaruan ng tadhana, inilipat mula sa isang kahon patungo sa isa pa. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip at hinihintay ko lang na magising. Hinawakan ko ang malamig na rehas na bakal. Totoo ito. Ang bakal ay totoo. Ang amoy ay totoo. Ang seldang ito ay totoo. At doon, nagsimulang pumasok ang sakit. Hindi isang matalas na sakit, kundi isang mabagal na pagkalunod. Pero hindi ang sarili ko ang inaalala ko. Hindi ang kahihiyan. Hindi ang kawalang katarungan. Sina Lito at Lita. Kumain na kaya sila? Sino ang kasama nila ngayon? Natatakot ba sila? Hinahanap ba nila ako?
Ang bawat tanong ay isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa aking dibdib. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakita ko ang kanilang mga mukha. Ang tawa ni Lita, ang seryosong pagguhit ni Lito. Sila ang aking mundo. At ngayon, inagaw sa akin ang mundong iyon. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo sa dilim, nilalamon ng sarili kong mga takot. Ang ugong ng syudad sa labas ay tila isang paalala ng isang buhay na hindi na sa akin. Hanggang sa isang anino ang tumigil sa harap ng aking selda. Tala? Ang boses ay pamilyar, mahina, puno ng awa. Itinaas ko ang aking ulo. Sa kabila ng rehas, nakatayo si Ate Lorna. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak-hawak niya ang isang maliit na supot ng tinapay. Siya ay isang sinag ng liwanag sa aking walang katapusang gabi. Ate Lorna, bulong ko. Ang pangalan niya ay tila isang panalangin. Hija, dinalhan kita ng pagkain, sabi niya. Iniaabot ang supot sa siwang ng rehas. Hindi ko kayang manahimik lang. Alam kong hindi mo yon magagawa. Alam nating lahat kung sino ang may gawa nito. Ang kanyang mga salita ay isang balsamo sa aking sugatang kaluluwa. Ang may maniwala sa'yo, ang may makakita sa'yo, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang takot na mas malalim pa sa awa. Ang mga bata, ate, kamusta sila? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Sino ang nag-aalaga sa kanila? Yumuko si Ate Lorna, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa rehas ay lalong humigpit. Si Aling Marites ang pinakiusapan ni Ginang Corazon na tumingin muna sa kanila. Binigyan niya ng pera. Ang balitang iyon ay isa na namang sampal. Ang aking mga anak, nasa kamay ng babaeng yon. Ang babaeng kumakalat ng lason tungkol sa akin. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako naparito. Tala, pagpapatuloy niya. At sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Si Lito, Hija. Isinugod ulit sa ospital kaninang hapon. Ang sahig na semento sa ilalim ko ay tila nawala. Ang hangin ay ninakaw mula sa aking mga baga. Hindi siya kumakain mula pa kahapon. Palagi kanyang hinahanap. Humihikbing, sabi ni Ate Lorna. Ang sabi ng doktor, ang stress at ang matinding lungkot, pinapahina nito lalo ang puso niya. Kailangan kanya tala. Kailangan ka ng anak mo. Ang lakas ay tuluyang nawala sa aking mga tuhod. Napaluhod ako sa malamig na semento. Ang supot ng tinapay ay nahulog mula sa aking mga kamay. Hinawakan ko ang rehas na bakal na naghihiwalay sa akin sa aking anak. Ang tanging bagay na mahahawakan ko sa mundong ito na gumuho na ng tuluyan. Hindi na ako umiiyak. Wala nang luhang lumalabas. Ang nararamdaman ko ay isang bagay na mas malalim pa sa sakit. Isang malamig na kawalan. Isang hukay na walang katapusan. Sa gabing iyon, sa loob ng seldang amoy kawalan ng pag-asa, naramdaman ko ang dahan-dahang pagkamatay ng lahat ng liwanag sa loob ko. Habang ako ay nalulunod sa dilim, si Rafael naman ay nilalamon ng isang bagyo sa loob ng kanyang isipan. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Ang imahe ng marka sa dibdib ni Lito na eksaktong katulad ng gasgas sa kwintas na matagal nang nawawala ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ang mga mata ni Tala na puno ng takot, ang pagmamadali niyang umalis, at ang matinding galit ng kanyang ina. Walang tumutugma. Ang lahat ay isang magulong palaisipan na sumisira sa kanyang katinuan. Ang pag-aresto kay Tala ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan, bagkus ay nagdulot pa ng mas matinding pagdududa. Masyadong perpekto, masyadong mabilis, masyadong malinis. Tila isang eksena sa isang dula na isinulat at idinirehe ng isang tao.
Kinabukasan, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, hindi sa mga papel nakatingin ang kanyang mga mata, kundi sa kawalan. Binalikan niya ang gabing iyon sa Cebu. Ang ulan, ang babaeng may malungkot na mga mata, ang kwintas na naiwan nito, ang pangakong hahanapin niya ito, isang pangakong napako sa loob ng 6 na taon, isang mahinang pagkatok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, may naghahanap po sa inyo. Ayaw pong umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Tio Ben daw po ang pangalan." "I'm busy," malamig niyang sagot. "Pero sir," sabi niya po, tungkol daw po ito sa isang kwintas. Ang salitang yon ay tila isang kidlat na gumising sa kanyang diwa. "Papasukin mo siya." Isang matandang lalaki ang pumasok sa opisina. Ang kanyang mga balikat ay hukot na sa bigat ng panahon at sa kanyang nanginginig na kamay ay may hawak siyang isang maliit na supot na gawa sa luma at malambot na tela. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang mga yapak ay nag-aalangan sa mamahaling sahig. "Sino ka?" tanong ni Rafael. "Ako po si Ben Ginoo," sagot ng matanda. "Dati po akong hardinero sa pamilya Reyes." Biglang humigpit ang paghinga ni Rafael. Dahan-dahang inilapag ni Tio Ben ang supot sa mesa. 6 na taon ko po itong itinago. Nakita ko po ito sa dalampasigan ng Cebu, sa resort kung saan nagtatrabaho si Tala. Isang araw, matapos po kayong umalis, hinihintay ko lang po ang tamang panahon para isauli sa kanya. Pero ngayon, sa tingin ko, mas kailangan ninyo itong makita. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Rafael ang supot. At mula roon, lumabas ang isang pamilyar na kislap. Ang kwintas. Ang tunay na kwintas. Ang katad na tali nito ay bahagyang kupas na. Ngunit ang perlas sa gitna ay naroon pa rin. At sa ibabaw ng perlas, malinaw na nakaukit ang isang maliit na marka. Isang gasgas na eksaktong hugis ng isang puso. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na pagmartsa sa loob ng kanyang dibdib. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Hinawakan niya ang kwintas at tumakbo palabas ng kanyang opisina, patungo sa isang silid, kung saan naghihintay ang pinakamalaking kasinungalingan ng kanyang buhay. Naabutan niya si Ginang Corazon sa library, kalmadong nagbabasa ng isang libro. "Mama," sabi ni Rafael, ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng isang nagbabantang bigat. Ipinakita niya ang kwintas. "Explain this." Tumingin si Ginang Corazon sa kwintas, at sa isang iglap, isang anino ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng pagkukunwari. Isang alahas. "What about it?" "This is the real one, Mama." Ang kwintas na 6 na taon kong hinahanap, mariing sabi ni Rafael. At ang marka dito, katulad ng balat sa dibdib ng anak ni Tala. "Huwag mo nang itanggi. Alam kong alam mo." "Bakit, Mama? Bakit mo siya pinakulong? Bakit mo siya sinisiraan? Ano ang kasalanan niya sa'yo?" Tumawa si Ginang Corazon, isang tawang walang kagalakan. "Don't be ridiculous, Rafael. That girl is a gold digger. Malamang na nalaman niya ang tungkol sa kwintas at gumawa ng kwento para makuha ang simpatya mo. At ang mga batang iyon, baka hindi mo pa anak." "Huwag mong idamay ang mga bata." Sigaw ni Rafael. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. "Nakita ko, Mama. Nakita ko sa mga mata niya. Nakita ko sa marka sa dibdib ng batang iyon. At nakita ko ang galit mo sa kanya mula pa sa unang araw. Isang galit na hindi normal. Isang galit na parang may itinatago kang napakalaki." Napatayo si Ginang Corazon. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang maskara ng isang eleganteng ginang ay nalalaglag at lumabas ang tunay na anyo ng isang halimaw. "Itinatago? Ako? Baka ang babaeng yon. Isang hamak na tagasilbi na nagtangkang umakyat sa ating pamilya." "Hindi!" sigaw ni Rafael. "May iba pa. May mas malalim pa rito. May kinalaman ba ito sa pamilya niya,
sa mga magulang niya. Sa pagbanggit sa mga magulang ni Tala, natigilan si Ginang Corazon. Ang kanyang muka ay namutla. At sa sandaling iyon, alam na ni Rafael. Sa labas ng pinto ng library, narinig ni Ate Lorna ang sigawan. Ang takot ay gumapang sa kanyang puso, ngunit mas nanaig ang konsensya. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lumang telepono at sa nanginginig na daliri, pinindot niya ang isang buton. Ang maliit na pulang ilaw na hudyat ng pagre-record ay umilaw. Sa loob, tuluyan nang nawala sa sarili si Ginang Corazon. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho at wala nang natira, kundi ang hubad at pangit na katotohanan. Gusto mong malaman ang totoo, Rafael? Sigaw niya. Ang boses niya ay puno ng kamandag at matagal nang itinatagong puot. Gusto mong malaman kung bakit ko siya kinamumuhian? Dahil ang dugo niya, ang pinagmulan niya, ay isang sumpa sa pamilyang ito. Ang mga disenyong nagpayaman sa atin, ang pundasyon ng Del Tiero, hindi sa atin iyon. Ninakaw ko yon mula sa mga magulang niya. Napaatras si Rafael, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. At oo, patuloy ng kanyang ina, ang bawat salita ay isang dagok. Ako ang nag-utos na sirain ang preno ng sasakyan nila. Ako ang dahilan kung bakit sila namatay. Oo, Rafael, ako nga ang pumatay sa mga magulang niya. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng puot at pag-amin. Isang sigaw na yumanig sa buong mansyon at tumagos sa pinto ng library. Direkta sa mikropono ng isang lumang telepono na hawak ng isang matapat na kasambahay. Ang mabigat na tunog ng bakal na kumakayda sa semento ang gumising sa akin mula sa aking pagkakatulala. Bumukas ang pinto ng selda. Isang pulis ang tumayo sa harap ko. Laya ka na, Miss Reyes. Laya na. Isang salitang dapat magdulot ng kagalakan, ngunit para sa akin, wala itong kahulugan. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga kaso-kasuan ay tumututol sa bawat galaw. Naglakad ako palabas ng presinto at ang liwanag ng araw ay tila isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa aking mga mata na nasanay na sa dilim. May isang itim at mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas. Mula rito ay bumaba si Rafael. Ang kanyang muka ay larawan ng isang taong hindi nakatulog sa loob ng isang linggo. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang mga mata ay namumumugto at puno ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita sa kanya. Isang malalim na pagsisisi. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nag-aalangan. Tala, patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay basag. Nalaman ko na ang lahat, ang ginawa ng mama. Ang lahat-lahat. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Tiningnan ko lang siya. Wala akong maramdamang galit. Wala ring awa. Ang nararamdaman ko lamang ay isang malawak na kawalan. Isang pakiramdam ng pagiging guwang sa loob. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Halika na. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Kukunin natin ang mga bata. Bibigyan ko kayo ng bahay, ng mga abogado, ng lahat ng kailangan ninyo. Ako ang bahala sa lahat. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad. Mga salitang maaring maging musika sa pandinig ng ibang babae. Ngunit sa akin, ang mga ito ay ingay lamang. Umiling ako, dahan-dahan, ngunit may katiyakan. Hindi. Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Sa unang pagkakataon mula nang makita ko siya, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ko kailangan ng awa mo, Rafael, at lalong hindi ko kailangan ng pera mo. Bawat salita ay mabigat. Bawat salita ay totoo. Ang bawat sentimo ng perang iyan, may bahid ng dugo ng mga magulang ko. Paano ko tatanggapin iyan? Paano ko ipapakain sa mga anak ko ang isang bagay na nagmula sa kasalanang pumatay sa kanilang mga lolo at lola?
Napaatras siya na para bang nasampal. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Salamat, sabi ko. Hindi para sa alok niya, kundi para sa pagpapalaya sa akin. At pagkatapos, tinalikuran ko siya. Naglakad ako palayo sa kanya, palayo sa kanyang mamahaling sasakyan, palayo sa buhay na puno ng kasinungalingan. Naglakad ako pabalik sa aking mundo, sa pamilyar na eskinita, sa aming munting barong-barong. Pagbukas ko ng pinto, naroon sila. Si Lita at si Ate Lorna. At sa papag, nakahiga si Lito, mas maputla, mas payat. Ngunit nang makita niya ako, isang liwanag ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Mama! Ang isang salitang iyon ang bumasag sa yelong bumabalot sa aking puso. Tumakbo ako at niyakap ang aking mga anak. At doon, sa sahig ng aming tahanan, sa wakas ay muli akong umiyak. Ngunit hindi na ito mga luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay mga luha ng isang inang muling nakapiling ang kanyang mundo. Nang gabing iyon, matapos kong mapatulog ang mga bata, binuksan kong muli ang lumang baul. Hinanap ko hindi lamang ang folder ng aking mga disenyo, kundi ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga lumang litrato at ilang mga dokumento ng aking mga magulang. Nakaupo ako sa sahig, sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bumbilya. Pinag-aralan ko ang lahat, ang kanilang mga ngiti sa litrato, ang kanilang mga sulat kamay, ang kanilang mga pangarap na ninakaw. Si Rafael ay maaaring may kasalanan sa kanyang kahinaan, ngunit hindi siya ang aking kalaban. Ang aking kalaban ay ang sistema, ang kasakiman, ang kasinungalingang itinayo ng kanyang ina. At hindi ko lalabanan ang kasinungalingan gamit ang pera na galing din sa kasinungalingan. Lalabanan ko ito gamit ang tanging bagay na tunay na sa akin, ang katotohanan, ang aking talento, ang aking pamana. Kinuha ko ang isang malinis na papel at isang lapis. Dahan-dahan, sa nanginginig ngunit determinadong kamay, nagsimula akong gumuhit. Isang bagong disenyo, isang bagay na sumisimbolo sa pagbangon mula sa abo. Hindi ko kailangan ng prinsipe para iligtas ako. Hindi na ako ang babaeng naghihintay na lamang ng awa. Ako si Tala Reyes, anak ni na Elias at Aurora Reyes. At sa gabing iyon, sa gitna ng kahirapan at sakit, isang reyna ang isinilang. Nagpasya ako. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako tatakbo. Oras na para harapin sila. Nagpatawag ako ng isang maliit na press conference sa tulong ng ilang mga kaibigan sa media na minsan kong natulungan. Hindi ako hihingi ng awa. Ibubunyag ko ang katotohanan. Itatayo kong muli ang pangalan ng aking pamilya sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay. Ang balita tungkol sa aking gagawing press conference ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Isang hamak na sekretaryang inakusahan ng pagnanakaw ay biglang maglalabas ng katotohanan. Para sa marami, ito ay isang desperadong hakbang. Ngunit para sa iilan na nakakakilala sa pangalan ng Del Tiero, ito ay ang simula ng isang lindol. Sa loob ng mansyon ng mga Del Tiero, ang katahimikan ay mabigat at nakakabingi. Mula nang malaman ni Rafael ang katotohanan, hindi na niya kinakausap ang kanyang ina. Ang bawat pagtatagpo nila sa pasilyo ay isang palitan ng malamig na tingin. Siya ay may tingin ng isang anak na nasuklam, at si Ginang Corazon naman ay may tingin ng isang reynang nasugatan, ngunit hindi pa rin sumusuko. Para kay Ginang Corazon, ang press conference ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi siya natatakot sa katotohanan. Natatakot siyang mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo. Ang imperyo, ang pangalan, ang kapangyarihan. Hindi niya hahayaang sirain yon ng isang babaeng dapat ay matagal nang nabaon sa limot. Habang ako ay abala sa paghahanda ng aking mga ebidensya, ang mga lumang dokumento ng aking mga magulang, ang mga orihinal na guhit, at ang patotoo ni Tio Ben, si Ginang Corazon naman ay gumagawa ng kanyang huling,
pinakadesperadong hakbang. Isang araw, bago ang nakatakdang press conference at kasabay ng malaking event ng Del Tiero para sa paglulunsad ng kanilang bagong koleksyon, kailangan kong iwan sandali ang mga bata kay Ate Lorna para asikasuhin ang mga huling detalye. Iyon ang pagkakataong hinihintay niya. Nasa isang maliit na kainan ako, kausap ang isang reporter na nangakong tutulong sa akin nang makatanggap ako ng isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. "Hello?" Sagot ko. Sa kabilang linya, isang boses na pamilyar at puno ng panunuya. Ang boses ni Aling Marites. "Tala, baka gusto mong malaman kung nasaan ang mga anghel mo?" Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa aking buong katawan. "Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang mga anak ko?" Isang mahinang halakhak ang kanyang sagot. "Nasa mabuting kamay sila. Gusto lang makipaglaro ni Madam. Alam mo na, para masigurong hindi ka masyadong magiging madaldal bukas." Isang maling salita lang, "Tala, at baka hindi mo na sila makitang muli." Ang telepono ay tila naging isang piraso ng yelo sa aking kamay. Ang aking hininga ay humigpit. Ang ugong ng mga sasakyan sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagkabog ng aking dibdib. Ginamit niya ang aking tanging kahinaan. Ginamit niya ang aking mga anak. Sa Del Tiero Tower, naghahanda na ang lahat para sa pinakamalaking gabi ng taon. Mga ilaw, mga bulaklak, mga importanteng bisita na unti-unti nang dumarating. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Rafael. Suot ang isang mamahaling tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko, ang kanyang kaluluwa ay wala roon. Ang gabing ito ay dapat sanang maging pagdiriwang ng tagumpay ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ito ay parang isang marangyang libing. Nilapitan siya ng kanyang ina. Suot ni Ginang Corazon ang isang eleganteng gown. Ang kanyang mukha ay kalmado na tila walang anumang bagyong nagaganap. "Ngumiti ka, Rafael." Maraming nakatingin. Mahina niyang sabi. "Lahat ay magiging maayos. Ako ang bahala." Ang mga salitang "ako ang bahala" ay hindi nagdulot ng kapanatagan, kundi ng mas matinding kilabot kay Rafael. Alam niyang may ginagawa na namang masama ang kanyang ina. Nakatanggap siya ng isang text message mula sa akin. Hawak niya ang mga bata. 4 na salita. Ngunit sapat na yon para gumuho ang natitirang kontrol ni Rafael. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang galit ay nag-alab. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Ginang Corazon. "Nasaan sila, Mama?" Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin at puno ng pagbabanta. "Nasaan ang mga anak ko?" Ngumiti lang si Ginang Corazon, isang ngiting demonyo na nakasuot ng mamahaling kolorete. "Don't worry, we're just playing. Ang huling sayaw, ika nga. At sa larong ito, Rafael, siguraduhin mong alam mo kung kaninong panig ka kakampi." Sa sandaling iyon, alam ni Rafael na kailangan niyang pumili. Ang imperyong binuo sa kasinungalingan o ang pamilyang dapat sanay sa kanya. Ang nakaraan na puno ng dugo o ang hinaharap na puno ng pag-asa. At sa kabilang dako ng syudad, nakatayo ako sa dilim. Nanginginig sa takot, ngunit may isang malinaw na desisyon. Hindi ako magpapadala sa takot. Hindi ako susuko. Ang gabing ito ay hindi lamang gabi ng paglulunsad ng kanilang koleksyon. Ito rin ang magiging gabi ng kanilang pagbagsak. Ang ballroom ng Del Tiero Tower ay isang dagat ng kumikinang na mga alahas at pekeng mga ngiti. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ng tensyon na halos mahahawakan mo na. Sa entablado, nagsasalita si Ginang Corazon. Ang kanyang boses ay matamis at puno ng pasasalamat. Ipinipinta ang isang larawan ng isang pamilyang perpekto at isang kumpanyang binuo sa integridad. Habang siya ay nagsasalita, ang aking puso ay isang tambol na walang tigil sa pagpukpok sa loob ng aking dibdib.
Nasa isang sulok ako, sa likuran, nakatago sa dilim, hinihintay ang tamang sandali. Bawat segundo na lumilipas ay isang karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Iniisip kung nasaan ang aking mga anak, kung ano ang kanilang kalagayan. Sa kabilang banda, si Rafael ay hindi mapakali. Alam niyang sa bawat palakpak ng mga tao, ang panganib sa buhay ng kanyang mga anak ay lalong tumitindi. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe kay Ate Lorna. Alam mo ba kung saan sila dinadala? Ang sagot ay dumating makalipas ang ilang sandali, mabilis at tiyak. Isang lumang bodega na pag-aari ng kumpanya sa labas ng syudad. Agad na ipinasa ni Rafael ang impormasyon sa mga pulis na palihim na niyang tinawagan. At pagkatapos, naglakad siya papalapit sa entablado. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmadong determinasyon. Ang highlight ng gabi ay ang pag-unveil ng pinakamahalagang piyesa sa koleksyon, ang Perlas ng Silangan, isang kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Habang dahan-dahang umiikot ang kwintas sa loob ng isang glass case, nagsalita si Ginang Corazon. Ang disenyong ito, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki, ay isang simbolo ng pamanang Del Tierro, isang pamana ng pagsisikap, ng pangarap, at ng kahusayan. Iyon na ang hudyat. Iyon na ang sandali. Isang pamana ng pagnanakaw at pagpatay. Ang boses ko, kahit mahina, ay tila isang kulog na yumanig sa buong ballroom. Ang lahat ng ulo ay lumingon sa direksyon ko habang dahan-dahan akong lumalabas mula sa dilim. Ang bulungan ay nagsimula, kumakalat na parang alon. Ang nangiti sa mukha ni Ginang Corazon ay naglaho. Napalitan ito ng purong galit. Sino ka para sirain ang gabing ito? Security! Palabasin ang babaeng iyan! Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, umakyat sa entablado si Rafael at tumayo sa aking tabi. Isang malinaw na pagpapakita kung kaninong panig siya kumakampi. May karapatan siyang magsalita, mariing sabi ni Rafael, nakatingin ng diretso sa kanyang ina. Kinuha ko ang mikropono. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit ang aking boses ay buo at matatag. Ang pangalan ko po ay Tala Reyes, anak ni na Elias at Aurora Reyes, ang mga tunay na nagdisenyo ng halos lahat ng nasa koleksyong ito. Isang malakas na pagbulong ang pumuno sa silid. Ang kwintas na tinatawag ninyong Perlas ng Silangan. Pagpapatuloy ko ay may tunay na pangalan. Ito ay ang mutya ng araw, ang huling regalong idinisenyo ng aking ama para sa aking ina bago sila pinatay. Ang mukha ni Ginang Corazon ay namutla. Kasungalingan, isa kang desperada at sinungaling na babae. Kung gayon, sabi ko, huminga ng malalim. Pakinggan natin ang katotohanan mula mismo sa inyong bibig. Itinaas ko ang isang maliit na telepono, ang telepono ni Ate Lorna. Pinindot ko ang play. Sa katahimikan ng buong ballroom, umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Ang sigaw ni Ginang Corazon. Malinaw, walang duda. O, Rafael, ako nga ang pumatay sa mga magulang niya. Ang bawat salita ay isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Ang mga bisita ay napaatras. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla at pagkasuklam. Ang mga kamera ng media na naroon ay nagsimulang mag-flash, kumukuha ng larawan ng isang reynang tuluyan ng nalaglagan ng korona. Si Ginang Corazon ay natigilan, para siyang binuhusan ng isang drum ng yelo. Tiningnan niya si Rafael, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagka-realize na tapos na ang lahat, tapos na ang laro. At sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, kasama si Ate Lorna, at sa likod nila, ang aking dalawang munting bituin, ligtas, walang galos.
"Mama!" Sigaw nilang dalawa at tumakbo papalapit sa entablado. Lahat ng lakas sa aking katawan ay tila nawala. Napaluhod ako at niyakap sila ng sobrang higpit. Nilulunod ang aking mukha sa kanilang mga buhok. Nilalanghap ang kanilang amoy. Ang amoy ng aking tahanan. Ang amoy ng aking tagumpay. Sa entablado, nilapitan ng mga pulis si Ginang Corazon. Wala na siyang sinabi. Wala nang paglaban. Tinalikuran niya ang kumikinang na kwintas, ang imperyong binuo niya sa dugo, at nagpahimlay ng kanyang mga pulsuhan sa malamig na bakal ng posas. Ang huling sayaw ay tapos na. Ang pagbagsak ng imperyo ng Deltero ay naging mabilis at walang ingay, tulad ng isang higanteng salamin na nabasag at naging abo. Ang mga balita ay nasa lahat ng dako, sa telebisyon, sa mga pahayagan, sa bawat sulok ng internet. Ang pangalang minsan ay simbolo ng karangyaan ay naging simbolo na ngayon ng kasakiman at krimen. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang aking mundo ay naging payapa. Sa mga sumunod na linggo, tumira kami sa isang maliit na bahay na inupahan ni Ate Lorna, malayo sa ingay ng syudad. Dito, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon sa umaga at ang halakhak ng aking mga anak habang naglalaro sila sa maliit na hardin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga ako ng maluwag. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa aking dibdib ay unti-unting nawala. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming gate. Si Rafael. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling tuxedo, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. May dala siyang 2 laruan para sa mga bata. "Pwede ba akong pumasok?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nag-aalangan. Tumango ako. Umupo kami sa isang maliit na upuang kahoy sa hardin habang pinapanood ang kambal na masayang naglalaro. Ibinenta ko na ang lahat ng shares ko sa kumpanya. Simula niya, hindi nakatingin sa akin. Ibinigay ko ang lahat ng perang nakuha ko sa isang foundation para sa mga biktima ng inhustisya. Wala na akong karapatan sa perang yon. May katahimikang namagitan sa amin. Ang mama. Binisita ko siya sa kulungan. Pagpapatuloy niya, ang boses niya ay puno ng sakit. Hindi pa rin niya tinatanggap ang kanyang pagkakamali. Para sa kanya, ginawa niya lang ang nararapat para protektahan ang kanyang pamilya. Ang pamilyang sinira naman niya. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siyang ilabas ang lahat. Tala, alam kong hinding-hindi magiging sapat ang anumang sorry para sa lahat ng nangyari, sabi niya. At sa wakas, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal kong hindi nakita. Ang parehong kalungkutan na nakita ko sa kanya 6 na taon na ang nakalipas sa Cebu. Pero gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat para bumawi. Hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang Deltero, kundi bilang isang ama. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay ang aking mga anak. Nakita ko ang paraan ng pagtingin ni Lito sa kanya. Isang pagtataka, isang pananabik para sa isang figurang hindi niya kailanman nakilala. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Ang pagpapatawad, Rafael, ay isang mahabang proseso, pero ang pagiging ama, iyan ay isang bagay na kailangan mong simulan ngayon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Ang unang tunay na ngiting nakita ko sa kanya mula nang mag-cruise muli ang aming mga landas. Mula ng araw na yon, nagsimula siyang maging parte ng aming buhay. Dahan-dahan, walang pilitan. Tinuturuan niya si Lito kung paano magpalipad ng saranggola. Kinukwentuhan niya si Lita tungkol sa mga bituin. At sa bawat pagbisita niya, nakikita ko ang unti-unting paghilom ng mga sugat. Hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa kanya. Ang kaso laban kay Ginang Corazon ay umusad. Lahat ng ebidensya ay malinaw.
Isang araw, habang papalapit ang pagbaba ng hatol, tumayo ako sa harap ng salamin. Hindi na ang babaeng pagod at takot ang nakita ko, kundi isang babaeng may mga peklat. Oo, ngunit isang babaeng buo. Bumalik ako sa aking lumang baul at kinuha ang aking mga disenyo. Oras na. Oras nang itayo ang isang bagay na tunay na sa akin. Isang bagay na malinis. Isang bagay na pinangalanan mula sa liwanag. Lumapit sa akin si Rafael, nakita ang mga papel na nakakalat sa mesa. Maganda, sabi niya. Tinuturo ang isang disenyo ng hikaw na hugis dahon. Tala Inherited Jewels. Basa niya sa pangalang isinulat ko sa itaas. Ngumiti siya. Bagay na bagay sa'yo. Ang liwanag ay nagsisimula nang bumalik. Hindi dahil sa isang prinsipe na dumating para iligtas ako, kundi dahil pinili kong hanapin ang sarili kong araw matapos ang isang napakahabang gabi. Ang huling pagsubok ay naghihintay, ang pagbaba ng hatol. At pagkatapos noon, ang simula ng isang bagong kabanata. Lumipas ang 2 taon. Ang alikabok mula sa pagguho ng imperyo ng Deltero ay matagal nang humupa at mula sa mga labi nito, mga bagong hardin ang nagsimulang mamukadkad. Ang hustisya, minsan, ay isang awit na matagal bago marinig, ngunit ang himig nito ay malinaw at tiyak. Si Ginang Corazon Deltero ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang reynang minsan ay naghari sa isang palasyo ng kasinungalingan ay ginugugol na ngayon ang kanyang mga araw sa isang maliit na seldang gawa sa totoong bakal at semento. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala, isang kwento ng kasakiman na ibinubulong sa mga boardroom. Si Aling Marites naman ay nakatanggap ng mas tahimik ngunit kasing bigat na kaparusahan. Ang kanyang dila na sandata niya ay naging dahilan ng kanyang pag-iisa. Iniwasan siya ng mga kapitbahay. Ang kanyang mga salita ay wala ng bigat at ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang panunood mula sa bintana. Isang multo sa komunidad na minsan niyang nilason. Ang kapayapaan para sa akin ay hindi dumating na parang isang biglaang liwanag. Dumating ito na parang isang dahan-dahang pagsikat ng araw. Nakatayo ako ngayon sa loob ng isang tindahan na naliligo sa malambot na ilaw. Ang hangin ay may amoy ng bagong barnis na kahoy at isang pahiwatig ng mga pangarap na natupad. Ang mga alahas sa loob ng mga salaming estante ay kumikinang. Bawat isa ay isang piraso ng aking nakaraan, isang testimonya sa talento ng aking mga magulang at isang pangako ng aking hinaharap. Sa itaas ng pinto, nakaukit sa eleganteng mga letra ang pangalan. Tala, ang aking tindahan, ang aking pamana, ang aking tagumpay. Hinaplos ko ang makinis na salamin ng estante. Ang mga kamay ko ay may kalyo pa rin. Ngunit ngayon, ang mga ito ay kalyo na ng isang taga-disenyo, ng isang negosyante, ng isang inang nagtagumpay. May mga peklat pa rin sa aking puso. Oo, ngunit hindi na sila masakit kapag hinihipo. Sila ay mga paalala na lamang ng mga bagyong aking nalampasan. Payapa na ako. Ang pagpapatawad ay dumating nang hindi ko namamalayan. Dumating ito sa anyo ng tawa ng aking mga anak. Nasa dalampasigan kami ng Cebu. Ang parehong dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, ang buhangin ay hindi na saksi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan. Mama, mas mataas! Sigaw ni Lito, isang malusog at masiglang 8 taong gulang na batang lalaki. Ang kanyang dibdib ay may mahabang peklat mula sa matagumpay na operasyon, isang marka ng kanyang katatagan. Masaya siyang nagpapalipad ng saranggola, kasama si Rafael. Tumakbo si Lita papunta sa akin. May dalang isang kabibe. Look, Mama, it's a star. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Katulad mo, anak, isa kang bituin. Naupo sa tabi ko si Rafael, ang mukha niya ay masaya at panatag.
Wala na ang anino ng isang CEO. Wala na ang bigat ng isang madugong pamana. Nagtayo siya ng isang maliit na kumpanya ng arkitektura. Nagsisimula muli mula sa simula. At ang kanyang pinakamalaking proyekto ay ang pagiging isang ama. 6 na taon. Bulong niya. Nakatingin sa papalubog na araw. 6 na taon ang sinayang ko sa paghahanap sa isang multo. Hindi ko alam na ang hinahanap ko pala ay isang pamilya. Tiningnan ko siya. Ang pagpapatawad ko sa kanya ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ng pagtanggap. Pagtanggap na ang mga tao ay nagkakamali, ngunit maaari ring magbago. Pagtanggap na ang pinakamahalaga ay hindi ang nakaraan na hindi na maibabalik, kundi ang hinaharap na maaari pa naming buuin para sa aming mga anak. Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi bilang isang lalaking nanunuyo, kundi bilang isang kaibigan, isang kasama. Hinawakan ko ito. Maghahawak kamay kaming tumayo at lumapit sa aming mga anak. 4 kaming nakatayo sa dalampasigan, isang pamilyang binuo hindi ng dugo o ng apelyido, kundi ng pagpapatawad, ng pagsisikap, at ng pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang brilyante. Ang pera ay nakapagtatayo ng mga palasyo, ngunit ang pagsasakripisyo at pagpapatawad, iyon ang nagtatayo ng isang tunay na tahanan. At dito, sa aming sariling Isla de Amor, sa wakas, nakauwi na ako. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa iyong paglalakbay kasama si Tala, si Rafael, at ang kanilang 2 munting bituin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitatanggi na may mga pagkakataong kasama ninyo akong umiyak. Ang pagsulat sa eksena kung saan si Tala ay nasa loob ng selda habang ang kanyang anak ay naghihirap sa ospital. Iyon ang isa sa pinakamabigat na bahaging binuo ko. Isang paalala sa walang kapantay na sakit na kayang tiisin ng isang ina para sa kanyang anak. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan. Ang kwento ni Tala ay hango sa inspirasyon ng diwa ng bawat inang Pilipina. Isang diwa na kayang magtiis, lumaban, at bumangon mula sa anumang pagsubok. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting apoy ng pag-asa, na ang pagpapatawad ay hindi laging madali, ngunit ito ang nag-iisang susi na nagpapalaya, hindi lamang sa taong pinatatawad, kundi lalo't higit sa sarili nating nagpapatawad. At kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may liwanag na naghihintay sa umaga. Ngayon, nais kong itanong sa'yo, mahal kong tagapakinig, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, sa lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan, sa tingin mo ba ay magagawa mo ring magpatawad? Nais kong marinig ang iyong saloobin. Ibahagi mo naman sa comment section sa ibaba ang iyong mga naramdaman, ang iyong mga paboritong eksena, o ang iyong sagot sa aking tanong. At kung minahal mo ang kwento ni Tala, isang like at share ay isang malaking tulong upang maabot pa natin ang mas maraming puso. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kabanata ng buhay. Ang kwentong ito, Ang Bituin Mula sa Dagat, ay pagmamay-ari ng inyong lingkod, Productions. Nagmamahal, ang inyong tagapagsalaysay.